Survivors, today, isi-share ko sa inyo yung mga experience ko, mga exercise at therapy na ginawa ko kay Kobe para siya ay lumakas ulit at makapaglakad. Again, hindi po ako doktor, hindi po ako expert. Lahat po ng isi-share ko ay base lamang sa aking experience. Okay? Let's go! Pag-upo po sa karton, ang pinakaunang exercise na ginawa ko kay Kobe, ito po yung kapanahunan na paralyzed pa siya. So, ang goal nito ay matuto siya ulit mag-balance. Paupuin nyo lang po siya ng 3 to 5 minutes, making sure na tama yung kanyang posisyon, walang nakabaluktot, especially po yung paa para makapag-balance po siya ng tama. Mapapansin nyo din na pag first time nyo itong ginawa, mabilis siyang mapagod at hinihingal siya. Pagkatapos po nito, pinapaupo ko siya ng nakasuporta naman yung aking katawan. Isinasandal ko lamang po ito sa aking mga tuhod or legs at hinahawakan ko po ang kanyang katawan kasi anytime pwede po siyang mabuwal. So dahan-dahan lamang po at alalay. Patagalin nyo lamang din po ito ng ilang minuto at iayos nyo din ang kanyang posisyon. Kung mapapansin nyo po, yung paa ni Kobe sa unahan ay naninigas at manas kaya hindi siya talaga nakakatayo. Pagkatapos po nito, inihihiga ko na siya at hinihilutan. Dahil naninigas yung kanyang mga muscles, nagtitwitch at parang manas, ang ginagawa ko ito para makarelax siya at mawala yung paninigas. Yung sa kanya pong paa, tinitikom ko po ng ilang segundo lamang tapos ihahaba ko po ulit. Pabalik-balik lang po siya, parang motion na naglalakad. Minsan po habang ginagawa niyo ito ay parang biglang maglalak yung paa niya maninigas. So, hinihilot-hilot ko lang po para bumalik. Inuulit ko lamang po ito ng 8 to 16 times. Tapos, gagawin ko din siya sa kabilang paa. Itong therapy, inuulit ko siya araw-araw, umaga at saka gabi. Medyo mahirap siya kasi kailangan mo talaga ng dedication at saka tiwala na gagaling siya. Kasi araw-araw makikita mo yung itsura niya ganyan, 'di ba? Ang sakit tapos parang wala namang nangyayari pero tiwala lang sa araw-araw na ginagawa mo to, imposibleng walang nangyayari. Basta ulit-ulitin mo lang, tiyaga-tiyaga lang, and huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ito yung time na sobrang lakas ng twitching niya tsaka paninigas ng muscle. So, kung mapapansin ninyo, ang hirap igalaw ng paa niya. So, minamassage ko yung muscle niya hanggang bumalik sa pagkakatiklop. Dahan-dahan lang. Tapos, minamassage ko din yung talampakan niya. Pag nawala na yung tension sa ilalim, lilipat naman ako sa unahan niyang paa. Minamassage ko din ito mula sa talampakan hanggang sa may bandang kilikili. Tapos nito, iikot ko yung kanyang dalawang paa na parang motion na naglalakad. Yan, ulit-ulit lang. Katapos niyan, minamassage ko na yung buong katawan niya. Kinikiliti at massage ko siya sa buong katawan para mawala yung tensyon ng muscle niya. Siyang simulan sa may bandang ulo, himas-himas lang, tapos sa leeg, and then pababa sa buong spine. Wala ako actually particular na hilot dito, basta ang main goal is magalaw ko yung kanyang muscle para mawala yung paninigas. Enjoy nyo lang together, makipaglaro ka, ganun, para mawala din yung pagod mo and mapasaya mo siya at the same time. Ito naman yung time na medyo malakas na siya. Ang ginagawa ko naman, binibigyan ko siya ng pagkain para tumingala siya. Kasi lagi siyang nakatungo. So, kailangan talaga may suhol na pagkain para tumingala siya. Next is, ini-encourage ko siyang gumapang. Asong palaka version. Good boy! Kaya mo yan! Kasi for me, kung bebabyhin nyo sila, hindi talaga sila matututong lumakad ulit. So, pabayaan natin silang gumapang, and huwag natin silang buhatin ng buhatin. Mas maganda i-encourage natin silang lumakad ulit. Come, Kobe, come. Ay, very good. Huwag nyo din kakalimutan na i-pray sila sa mga improvement na nangyari para mas maging strong sila, di ba? Ito naman, nakakaupo na siya pero mahina pa rin yung panghuli niyang paa. So, ang ginagawa ko, pinapatayo ko naman siya na alalay naman yung hulihan na paa.
Doble ingat lang kasi may chance pa rin na bumagsak siya kasi hindi pa rin malakas yung kanyang pangangatawan. Nung medyo nakakabalance na siya, inuutay-utay namin siya maglakad gamit ang dalawang tela sa harap at likod na paa. Tapos yan, inaalalayan namin siya maglakad. Bilis maglakad ah. Tara, tonto siya. Bilis siya maglakad. Ay, Oh, danan. Batas niya. ito ikot, dali. Nung time na to, mabilis na yung progress niya. Araw-araw makikita mong palakas na siya ng palakas. Hanggang sa isang araw, Very good ang Kobe! First time tumayo. Ah! Ano ba yun? Nakakatayo na, come! Come! Kobe, come! Yeah, oh my God! Ang galing! Kuha ka ng magic legs. Naglalakad na. Kaya pala ang layo na. Mamaya, pagod na ulit yan. Okay, babagsak na lang to bigla. Napagod na. since nakakalakad na siya, next exercise kong ginawa ay paakyatin siya sa hagdan para mas lumakas yung kanyang mga muscles. Lahat ng pwede niyang akyatan, pinapaakyat ko para ma-force siya na gumalaw-galaw. Bet din naman niya sumama sa amin kasi mahilig siyang mag-road trip. So, ayun, masaya. May mga oras naman na sinasama namin siya pero pinapabayaan lang namin siya lumakad at tumakbo kasabay namin para mas lumakas yung kanyang mga muscles at saka yung puso niya. Pero ingat lang kayo sa highway ha kasi baka mabulol siya kasi hindi pa rin siya ganun kalakas. Bigla-bigla na lang yung tutumba pag napagod. Siguro kung tatanungin ako, ang pinakamahirap na ibalik ay yung pagtalon niya. Kasi mahina talaga yung kanyang hulihang paa eh. Ito pinapa-up ko siya. Hindi siya talaga maka-up ng todo-todo. Ganyan lang yung pinakamataas niyang up. Pinaka-last exercise or therapy ko sa kanyang ibinigay ay ang kanyang makulit na kapatid. Nag-ampun ako ng bago para meron siyang kalaro at ma-force siyang gumalaw ng gumalaw. I-make sure mo lang talaga na negative na siya kasi nakakahawa ito. And mga after 3 months para sure na wala ng virus. Dinisinfect din namin yung buong compound para sure na wala ng virus and wala ng mahawa ang iba. So, ayun lang yung share ko about sa kanyang therapy. And ayan na, dumami na yung kanyang mga kapatid. Clingy silang lahat.